muna tayo at tawagin po natin ang himno bilang 126. Magtiwala at sumunod. Waiting po natin ang kasama. 1, 2, 6. Tayo'y lumakad. Okay, waiting po natin. Sing. Tayo'y lumakad. Kasama ng Diyos. Maluwalhati at mapatag. Gumanap ng bukod ng buong si Jesus at magtiwala at sumunod. Magtiwala at tayo'y sumunod nang maging maligaya sa piling ni Jesus. Tawagin natin para sa pagbuhat ng langit, si Brother Rani.
Amen, okay. Ganito po tayo pumupo at sa pagpumawit, ulit po natin, Hymno 173. Nawa po, all sa inyo umawit. Tayo po ay congregation natin po. Si Jesus ay kalimutan. Okay? Ayan, maganda yung nandito tayo ay naiyaan natin yung sarili na kaya nandito tayo para sa Panginoon. So, be cooperative. Okay, ready? Sing. Si Jesus ay kalimutan. Sa lalapis pinas na. Yes, amen. Anong aking kalakalan? Diyos mapanalangin na. Gaano kapayapaan ang malimit na ligtas. Dahil sa nilaligtasan, Diyos panalangin na. May pagsubok at nagsusukan, ligalig-galig saan. Huwag tayong manlalakay-kay, manalangin nga lamang. May tapat pagkalipigan, ating usamang-bay. Ang ating kailangan, Jesus ang dalangin na. Maingat na bigyan sa ating sabing pastan. Si Jesus aming tanggulan, siya ang dalangin na. Pinapagpaliliwanan ng mga kaibigan. Bisig niya'y aming tanggulan, siya ang dalangin na. Amen, maraming salamat at kita niyo yung sa pamamagitan ng awit niya, parang kami nananalangin. Kaya napakahalaga po na tayo po ay sama-sama umaawit. Sabi ko kahit hindi tayo marunong umawit, dapat umawit po tayo pagka-congregation. Actually, yan sa langit, yun yung parang gagawin natin. Kaya dito pa lang, sanayin na yung sarili natin na umaawit para sa Panginoon. Okay, bilang po sa ating mga announcement ay ipag-ibo tayo at ano na yung mga bagyo para yung super tayo. So, panalangin po natin na gawa ay nasa ano na po na, nasa pinaka responsibility na natin. Kaya pag po natin na hindi mo maiwasan ay pahinayan ng Panginoon yung bagyo na yan natin. Wala naman po apektuhan ng marami sa ating mga kababayan. So, sa darating po na kaya medyo mahirap itong ating mga ahapot pagka nag-uulan
matatag at patuloy na mag-ibig sa ating Panginoon. At ang ating pong gawain na opening, ang ating gawain dito sa lugar ng ating temporary church building ay sa July, last week of July, July 27. Pray na po ninyo at marami-rami pa rin pong nakakutin na naway maging maayos po yung panahon. Bagaman may bagyo ay hindi sa atin. Ayan. Kasi baka mag-alanganin tayo sa panahon. Pag-pray din namin, next week na po marami ng ating council meeting. Ano po, marami pa rin po kasi dapat pag-usapan. Kaya pray po ninyo at ating Sunday, July 12, may mga naging lang po kasi, may mga hindi man natin mga pangyayari. Kaya pag-pray po natin, yung ating gawain sa dating Sunday. And of course, yung ating mga entry ay salamat tayo. Yung ating nagsimula ng Sunday. August 21, napakabilis na po niya. Biyernes siya tayo, Friday tinapos yung ating talent fest. Kaya pag-pray po natin yung ating mga kasama, mga entry, yung people, and adult po yan, sabay na. Kaya pag-pray po natin sa dating August 21. So wala na tayo nakalimutan. Wala po tayong schedule ng ating check sa kababayan, sa Laguna. So panalangin po natin na maging maayos po at maaaring di ubra siguro sa bandang last ng yung mga gawa ng tayo. So pag-pray natin na sana ay magkaroon ng schedule para sa Vienna. So yun lang po sa darating ng Sabado ay supportahan po natin ang ating mga ating visitation, ang ating mga tinuturo mga bata ay wala natin pag-pray po natin. So yun lang po yung ating mga announcement at pag-pray din natin yung mga estudyante natin. Yung iba ay sakap test na yata. Pag-pray po natin ang mga estudyante. Okay, dapat na po tayo sa testimony. At meron pong mag-share ng kanyang testimony, ng kanyang blessing, o ano po ba ay magkakataon ng buhay. Okay? So, nawa tayo ng ating testimony tayo. Amen. Tayo ng birthday boy. Magandang hapon o gabi po sa inyo. Ako po nagpapasalamat po sa Panginoon, hindi lamang po sa masasayang bagay, sa mga ginagawa sa buhay namin ng Panginoon. Pati rin po yung malungkot, yung problema, yung pagsubok, pinasasalamatan po namin yun. Kasi isang blessing din po para sa amin yun. Kaya lang po, ang blessing po, minsan, hindi ko alam kung dumating po yung sa panahon na pinahinaan po ako sa problema po yun. Kasi po, sunod-sunod ang problema ko. Minsan nakikita niyo sa note yung mga friend ko sa LBO sa Messenger. Nag-note ako na bakit ngayon pa ako pinahinaan. Kasi po nung last week po yata ng Sunday, mating po kami dito, buo kami mag-anak. Pag-uwi namin ng bahay, masaya ako. Pero nung time na yun ng gabi, nagkaroon po kami ng problema ng mag-anak. Meron po dito mga kapatiran na sinabihan ko ng problema po yun. Pero nakakano naman po sa kalooban ko na naluwag-iwan din naman po. Family problem po, tumuloy sa mag-asawa, linggo ng gabi, Lunes, Martes, umalis po sila mag-ina. Tapos kung gabi-gabi, umiiyak na lang ako, hindi ako makatulog, nakakalas 12 ng ating gabi, alauna, iniisip ko yung bata. Sabi ko, gano'n talaga pagkaasay lumaki ang bata. Hinahanap ko yung lampin. Nagkaroon ko kasi ng problema si Ena at saka si Joshua. Ngayon po, mga ilang araw, namitis namin yung bata, ano ipakita sa amin yung bata. Kaya yung mga 2 oras, 3 oras lang kung ang tulog ko sa mga. Nagpunta kami
kami sa DSWD kung ano dapat namin gawin. Kaya lang, sinausap po kami ni Ma'am, hintayin mo na daw po namin, pag-pray daw po namin. Sabi ko sa amin, malaki man ang problema, pero mas malaki ang Panginoon. Yun yung ano niya sa amin. Pag-pray natin, di ba natin alam kung ano ng mag-asawa. Pray po namin, mga ilang araw, linggo. Kaya po nung linggo po noon, tahimik po kami sa likod, namitis po namin yung likod ng bata. Tapos eto mga ilang araw, Miyerkules, nag-uusap yung mag-asawa, tungkol sa bata. Medyo nagkaayos naman po sila, kaya pinakumagahan. Nag-iiyak po yung bata, hinahanap po si Joshua. Talagang, nung sinundo namin yung bata, iyak po siya ng iyak. Doon namin nakita na, yung parang yung isip ng bata, tahimik siya. Tapos makikita mo, masaya siya. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakaayos ko yung mag-asawa. Tapos sabi ko, salamat ko Panginoon. Tapos natapos ko yung isang problema, may sumunod na naman yung problema. Lunes po ng hapon, umuwi si Jericho, nanay kaya niya, punta po ako doon niya sa ospital. Bakit ako? Papacheck up po ako. Tsaka po ako ng medical legal. Sabi ko bakit? Sinapak po ako ng kaklase ko, 2 beses ako sinapakan. Nakikita niyo po yung buto dito ni Jericho, lihis. Sabi ko bakit ka sinapak? Damay daw po siya. Sige ka ako, pumunta ka. Ngayon, alas 11, alas 12 ng gabi, hindi ako makatulog dahil wala pa po sila sa bahay. Nasa hospital pa rin po sila. Ayaw siyang pauwiin ng doktor, gusto, i-transfer po siya sa Balanga. Iniisip po ako ni Jericho, kaya pumirma mo siya ng waiter, na pagpunta mo na ng bahay, pupunta kami ng Balanga. Problema, wala naman po sasakyan. Kaya nung Martes po, napunta kami doon sa school, kinusap namin yung principal, nireklamo namin yung 4 na estudyante. Yung sa 4 na muna yun, yung isa ang sumugto. Ngayon no, napunta kami dito sa pulisya, nagreklamo po kami, nagpalit kami na reklamo. Kaya lang, may kulang po na binigay na papel kay Jericho yung medical legal, yun po yung wala sa kanya. Para daw po kung saan daw po gagawin ko sa barangay kung narawalusin o kung dapat po pinila yung bata. Pero pagdating mo doon sa school, nagkaharap-harap po kami. Doon po parang nangyayari na yun, na talaga ang target nila, yung isang kasama niya. Kaya lang po si Jericho yung tinumpok agad nila. Kaya nung kung ano na yun, sabi ko, natatapos na ng problema, isusunod na naman. Sabi ko, paano? Sabi ko ganyan. Kaya nung kung ilang araw pagod ako, pagod ang isip ko, pagod ang katawan ko, hindi ka nakakatulog at iniisip mo yung sitwasyon ng bata. Kaya nung napunta kami ng Miyerkules, dinala ko siya sa Balanga. Ang problema, kailangan magpa-reschedule ulit kami. Ngayon lahat ko ng gastos, pinasagot ko namin. Kaya lang po yung isang sumuntok, hindi ko namin sila mapunta. Kaya yung po inaano lang namin dito, yung naglilinis ko sa munisip ko, yun po yung tumutulong ko sa amin. Ngayon po, i-schedule ko siya kanina po, napunta kami sa Balanga. Pumunta kami ng alas 8, nakauwi kami ng alas 4 kanina. Pero medyo naman po, under observation pa rin po si Jericho. Ngayon, kanina po, sabi ko, nung nakaraan na naman, sabi ko, nagkasagutan po kami ng anak ko, si Jericho at si Joshua. Bibili ko kasi ng tubig si Joshua, magdadrive ng motor. Yung Jericho, walang damit. Sabi ko, so magdamit ka. May damit po ako, nanay, sabi. Sabi ko, Joshua, may damit ba yung kapatid ko? Meron po. Natigil ako sa bitana, magdadrive si Jericho, walang damit. Doon po ako nakapagsalita na hindi ko gusto na bigla ko sa anak ko. Sabi ko, sige ka po, patigasan tayo. Sabi ko sa kanya, hindi mo sasamba. Kasi nga po, imbis na yung mga kalabasan ko, bakit kayo nagbibigay kahit
sige kako, subukan niyo ako, sabi ko. May sinabi ko na hindi ko nito gustuhan. Sabi ko, magpapaalam na kay pastor. Aanin ko ulit sarili ko dahil may isang piyak mo sabi sa anak ko. Sabi ko, kung di kayo, mas di ako, sabi ko kayo sa kanya. Sige ka ako, hamulin mo ako, sabi ko kayo. Ayaw mo, sabi ko kung pasalamat kayo, anak. Lumaki kayo na magulang ng Kristiyano. Dahil kung iba lang yung ako, tingnan mo sa kayo po pulutin, sabi ko. Pasalamat kayo, abang kami sa Panginoon, sabi ko kayo sa kanila. Pero kahit hindi mo ako masalita, sa totoo naman po ang hirap, nauuhaw ako sa pag-attend sa church. Kaya pilit ko kanina, sabi ko, naka-attend ako kami. Pero kanina meron kong, sabi ko, parang ang job doon. Lagi na sabi ko, sabi ko ganyan, muntik na ako hindi maka-attend kanina. Pero pinipilit ko, dumating ako galing ng Balahan, dumating ako sa bahay, nanay samahan niyo ako, magpapahilit ako, anak, pahinga muna katawan ko, pagod na ako, sabi ko ganyan. Si Joshua kanina, para siya nahihirapang huminga. Pipilit ko pala sa likod, naipitin ko gano'n niya, tapos maniyod kami, galing ko namin. Kaya nung sabi ko na kanang oras na, alasin ko na. Kaya kahit hindi nakarahiga ako, sinigaw ko, talagang gusto kong kumapit, sabi ko gano'n. Nauuho ako sa salita ng Panginoon. Kahit sabihin mo, hindi ako matin ng linggo, gusto ko pray yung atin ako. Pipilit ko pa rin na maka-attend ngayon. Kaya ngayon po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi po pinahitulog ng Panginoon ang job ko ang pabigil sa akin ngayon. Kaya sa Diyos po, ako po rin pasasalamat. Magandang buhay yung Kristiyano. Ika nga sa mga message na hindi pa smooth. Pero mga nagalat hindi yung naliwas. Okay, meron pa ba? Meron pa ba? One week na po siya. Yung siya umalis na yung Friday. Salamat sa Panginoon kasi nung bago siya umalis, kinabukasan kasi pinalawa siya, kukunin yung ticket. Tapos, pagkuha ng ticket, kinabukasan, alis na. Sabi ng papa niya, ano ba yung company niya? Hindi mo na binigyan ng pahingahin bata. Kaya kahit pagod na pagod, lumuwas siya. Tapos kinuha niya yung ticket niya na paalam siya ng maaga kasi nga sinabi niya yung dadalaw siya kay nanay pupunta siya sa ospital bago siya umalis. Buti pinayagan siya ng company na paalam na umuwi ng maaga kasi dadalaw siya sa lola niya na may sakit. Kaya yun, nakadalaw siya bago siya umalis kinabukasan. Ang aga ng alis niya, alauna ng madaling araw, kaya sabi ko, naglinis ako ng araw na yung maghapon kalatanay. Tapos, nilinis po namin yung buong bahay nila nanay kasi narating po sila Ate Sally, sila Ate Judy, lahat ng anak niya magsisinuwi. Kaya po, binilipar namin yung mga kwarto ng tulong niya. Then, alauna, ang bigat ng katawan ko, pero pinilit ko pa rin. Pero isa lang po hindi ko kinalimutan doon, na kahit mabigat ang katawan ko, pinag-pray ko naman ako bago umalis. Sabi ko sa kanya, Rayan, aga niya mong nagising mag-pray tayo bago ka umalis para lahat maging maayos, lahat ibigay natin sa Panginoon. Kaya, lagi ko ganun yung pag lumuluwas, gumigising ako ng maaga para ipag-pray siya, si Daisy. Laging pinapaalala sa akin ng Panginoon yun na laging ipag-pray ang mga anak. Kaya umalis kami, pinag-pray ko po siya pati yung asawa kasama. Ang
isa lang po ang hiling ko na pinag-pray ko sa Panginoon na mapaglabanan po ng anak ko ang homesick. Dahil ramdam ko ang bigat ng pag-alis niya bilang isang magulang. Kasi iba na eh. Iba na nung binata, iba na ngayon. Parang ayaw niya iwan yung anak niya, tapos kakakasal lang, tapos napapanganak na. 2 months pa lang yung bata. Sabi ko, anak, kaya mo yan para sa kapalaran, kinabukasan ng asawa ng anak mo. Huwag mo nang ganyan ng papa mo na hindi na umalis, kina mo, yung dapat na magbigay para sa inyo, hindi magbigay. Huwag mong gawing pattern yun. Kailangan maging matatag, maging matyaga ka. Kaya mo yan. Sabi niya, mama, sige, dyan na lang tayo. Sabi niya, mama, huwag na kayo gumagamit yan ha. Sabi niya, dyan na lang tayo. Hindi ko pinakita ng ano, ako na niya ako. Yung asawa siya bumaba. Ngayon sabi ko, sige, ingat ka. Tapos kinis niya lang po yung anak niya, mama, salamat. Yun po, nakaalis na po siya, nandun na po siya. Answer prayer po, talagang noong pa po, kahit hindi pa siya naalis, answer prayer, nang tumawag po siya sa asawa niya, pinakausap din po ako. Sabi ni Ella, ito si mama mo. Kasi po, sa totoo lang si Rayan, makamama po talaga. Kahit hindi niya aminin, sabihin pa na yung mama po niya, makamama. Sabi ko, kamusta ka na yan? Mama, salamat at mabait ang ano namin, yung pinaka-head yung foreman, yung anong pangalan ng kapitan. Yan. Sabi, mabait, mama, ako nag-chat sa akin si Kuya Edson, yung kumuha sa'yo. Ang sabi niya, pagpuntiin mo daw pagtatrabaho at sipag ka daw kasi mahigpit daw rin ng kapitan. Pero praise God, lagi ko pinapanalangin yun mula sa maliit na posisyon hanggang sa malaking posisyon na makasama ng anak ko yung mababait, maganda yung palakad sa barko. Mababait daw po yung kasama niya, okay daw po yung trabaho niya doon, okay daw po yung kapitan, mabait. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Tunay nga po na kapag inihiling natin sa Panginoon ng buong puso, ibibigay niya po yan talaga. Matutulang po tayo maghintay. Sabi ko nga, ang sagot ng Panginoon, yes, no, at saka wait. Yung no, kasi hindi mo sinagot o hindi ibinigay ang dalangin mo, kasi hindi makakabote para sa iyo. At hindi para sa iyo. May plano na mas maganda ang Panginoon para sa iyo. Kaya marami po akong panalangin na hindi man po niya na ibibigay, pero mas madami po ang panalangin ko na binigay niya. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Nakaalis na po si Rayan. Sunod naman po si Rexy, kay Oros, kukunin niya po ang sinulog niya. September po ang sampay niya sa Tugo. 1 year po siya doon, kaya salamat sa Panginoon. Isa po sa napili ang anak ko para makaroon ng oportunidad na hindi na po mag-ORGT. Trabaho na po siya, walang experience na, may sweldo pa po. Kaya hawak nga lang po sa kanilang agency. Kaya salamat sa Panginoon at pinrovide na rin po yung pambayad sa Simon Book niya. Ang kailangan ko na lang po yung pamasahin niya sa August 15 po ba o 10. Luluwas po siya ulit na provide po yung pamasahin. Kaya salamat po sa Panginoon. At salamat din po sa Panginoon yung kuryente namin na iniisip ko baka makatulad kami na namin yung iniisip 7,000 for 596. Sabi ko, wow, wala kayo 7,000 isang buwan. Pero God provide, nagbigay po yung si Rhea, nag-iwan po siya, at si Anthony, nakakuha po kami ng trabaho si Anthony, ay dagdag po namin doon. Kaya po, sabi ko nga, lagi last 2 minutes, kahit na dinadalangin ko na, hinihingi ko na, pero last 2 minutes, ibinibigay pa rin po ng Panginoon. Ganyan po kapunti ang Panginoon. Sobra-sobra pa kung magbigay po siya. Kaya salamat po sa Panginoon at nagpapasalamat din po ako na yung nandiyan na po yung mga hipag ko na safe flight po nila, si Ate Sally, si Ate Judy, si SS, nagsiuwi po at
nanay ko. Sabi ko nga, paano ko ang aking ng katawan ko? So, may baby pa po ako, para bumalik sa zero eh. Kaya ako, pero God provide po ang kalakasan at kalusugan. Hirap na hirap po ako ng time na dumating po yung gabi na maghapon. Buong linggo pag una po, tapos sinatid si Rayan. Nung araw po na yun, ng magdamag, hindi ko po maiwan ng magdamag ko. Tapos kinabukasan sa walo, iniisip ko in church, mag-ahapot. Tapos nag-albihin pa ako. Sabi ko, ang ano pa, paano ko gagawin? Patawag ko, hindi ko nakapot. Kailangan kinabukasan, tuminag ako kasi iniisip ko dito yung hahakutin dito sa church, yung maghahakot, yung pagtatambakan sa namin. Kaya talagang nag-pray ako. Gusto ko, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-akas. Sa iyo lang ang lakas nito. Hindi ko ito gagamitin sa iba. Sa iyo lang ito gagamitin. Bigyan mo ako ng lakas para kinabukasan, panibagong lakas. Kaya yun po, medyo matamlay po ako nung sa kanila na naghakot. Nagkain na sila, kumain po ako ng konti, wala po. Ano kasi nga po, medyo masama pakanagdag po. Pero binangon pa rin ako ng Panginoon para po makatulong ka na pa, Ricardo, na maasikaso sila kahit pa paano, makatulong kahit pa paano dito. At malinis po yung bodega namin. Ayos na po. Ayos na po yung bodega, nandun po lahat ng mga gamit ng housekeeping. At kahit hindi gamit ng housekeeping, nandun pa rin po. Pinoproblema ko na lang po pag dumadaan ako dito. Nai-stress po ako talaga. Hindi ko alam kung paano at saan tatambak sa amin. Kasi po, siyempre nag-aalala din po ako gamit natin yan. Sabi ko, Panginoon, ikaw na bahala kung paano namin mag-iayos nila parang gano'n. Buti nga po, nagpapasalamat ako pumunta si Maring Lisa, si Ate Connie, yan, salamat po sa kanila, at saka yung mga young people. Talagang kung nandiyan ang mga young people na nagtulong-tulong po kami kahit mga naalitabukan sila. Hirap po. Yan po ang isang pinakamahirap ang maglipat. Yan po ang isang napakahirap na sitwasyon ng maglipat. Kaya salamat sa Panginoon po at bigyan po ako ng lakas ng time na yun. Hanggang ngayon po, salamat din po yung pag-helping ko na 4 days. Kahit hindi na ako nagpa-check up, nakuha ko sa gamot, nagdaga po ng bayabas at saka ng sambong. Kaya, pinamot ko po sarili ko. Kaya, ibos ko pa yan. Salamat sa Panginoon, pinagaling niya po ako, binigyan niya ako ng kalakasan. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa yung graduation po ni Racy, natapos pa. Ang ganda po ng average day po ng anak ko. Kaya, salamat sa Panginoon. Ang hiling ko na lang po, maging masipag ang anak ko sa pag-attend dito sa muli ko ibalik. Kasi talaga yung puso ko nagtuturo pagka hindi ko kasama sila. Pag isa-isa lang ako nandito. Kaya sana po si Racy ay maging masipag ulit at manambari ko ang init ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga Panginoon. Sila Rosa po, umiin po ngayon. Dahil na ako mag-birthday ang biyanan ko. Pakipag-pray po ang biyanan ko. Kasi po, nasa hospital pa rin po siya hanggang ngayon. Nawal ay labas na po ngayon. Ang laki po ng bill. Nawa makalapit po sila. Bago po ng 200,000. Meron po po yung mga gastos nila. Kaya sana po, pangalaman po si Anthony. Si Anthony po kasi maglalakad. Nawa po yung makatulong po yung mga government na nilalapitan niya at nawa umukay na rin po biyanan ko kasi hindi ko nawalan ng lagnat. Nagkaroon po ng pneumonia. Yan po. Pero lahat ginawa ko yung CT scan, endoscopy, at ang lumabas na akong naramdaman niya is iba po pala yung Alzheimer sa ano pangalan kasi iba po yung Alzheimer sa dementia. Iba po yun. Ang dementia po pala, kasi gusto nila
Daddy, may balik si nanay sa dati, nakakapagano, nakakapagsyasika sa plaza, pero hindi na po, naka-NGP na po siya, hindi okay po siya na naka-NGP. Ang dementia po pala yung utak ang naapektuhan at ang ugat ng buong katawan. Hindi makakatalaw yung paa, yung katawan, yung ano, yung po pala ang dementia. Iba po yung sa nanay ko po kasi, iba po yung sa nanay ko. Yung nanay ko po nakakaupo, nakakaano. Kaya po pakipag-pray po ang biyanan ko. At salamat po sa Panginoon sa lahat po ng protection na binibigay niya sa amin sa biyaya, sa araw-araw na nakakaraos kami. Lalo ngayon, walang trabaho si Anthony, wala kami pinagkukunan kasi nga po, nag-aasikaso kami. Kaya alam po, God provide, hindi na kami pababayaan sa araw-araw ng pangangailangan namin. Sa Kanya po ang mataas na papuling masasalamat. At gayon din po yung ako ko, pinacheck up po namin kahapon, meron pong halak at hindi po ng halak. Salamat sa doktor na agapan po na bigyan siya antibiotic. Pakisama niyo po sa prayer na lumaling na rin po yung ako ko dahil may halak at tubog sipon. Wala naman po po, sipon po. Yun po, papuri sa Panginoon sa lahat ng kabutihan, sa pagkilos niya sa buhay namin. Siya ang aking kalasad, siya ang aking pakpak, siya ang aking kalakasan. Sa Kanya po mataas na pabor. Salamat po. Meron pa bang naharot? Okay, salamat sa mga nag-testimony natin. Tayo na po tayo. Okay. Nakawitin na po natin ang okay. Dito na ang ating schedule ng paano pa? Parang hindi mo talaga. Try natin sa start pala eh.
Amen. Maraming salamat sa mga testimony. At salamat natin pala sa napakagandang mensahe ng awit. At dahil sa daling ito, yanda na po natin ating mga puso para sa pag-ibig at pagkagat ng salita ng Panginoon. Tawagin na po natin ating bibigay ng devotion ngayon, Preacher Martin Ganenje. Wait mo lang, nandun mo lang sa nakakulang sa akin. Right, isang magandang gabi po sa ating lahat. Wala si birthday ko yan, tinakasan tayo Happy birthday kay Dilon Sito at sa mga nag-celebrate mo ng birthday. Salamat po sa mga testimonies po na ating pong narinig maging sa special number na po ay isasabing kalakasan at lesson sa atin po dahil yung mga testimonies ay aral na sabi nga natin. Kahit di na mag-preaching, tapos na yung tapos na yung message natin sa mga lessons po ng buhay na inyo pong binabahagi. Of course, the lessons of the blessings and yung mga challenges and trials po na pinaranas po sa atin ng Panginoon in the past few days, past few weeks. Lahat po yan ay nagiging biyaya po sa atin. Dahil yung mga natutunan po ninyo, yung mga bagay na inyo pong naranasan, one day, ay maaari po namin maranasan and we will be able to get something about it and from it. Sige po, hindi na po tayo magpapakatagal. Tunay po na dapat po ang Panginoon. So last time we were able to discuss yung pong building anew for God's glory. So we have discussed the things that we need to have as we build new things for the Lord. So first is the priority. Second is yung ating partnership. We should have a good and right partnership with God and other people. The price, yung sacrifice of what we need to do as we build for the glory of God. And of course, the praise of what will happen as we build for the Lord. So, pagpasensya nyo na po yung aking mga message is always related to building and creating new things for the Lord because we are in the process of transitioning po sa bago po nating journey as we face the beginning of Saving Grace Baptist Church. Tayo po ay magsisimula na in the book of 1 Corinthians chapter 3. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, pakisundan na lamang po ako. Unang Korinto, Kabanata 3, talata 9 hanggang sa 15 po. Sige po, ngayon po ay natunghayan nyo na ay samahan nyo po kung makitayo para po sa pagbigay galang sa salita ng Panginoon. Ako na lamang pong babasa. Ganito po ang sinasabi in 1 Corinthians chapter 3 verses 9 down to 15. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Christ Jesus. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Last verse, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Tayo po is mandaling manalangin, dahilan po namin Diyos, kapagpala po namin muli. Maraming salamat po sa gabi pong ito, Panginoon, na inyo pong pinagkala po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga biyaya na amin po natanggap mula po kami ng umaga, sa mga linggo, sa mga maghapon. Salamat sa pag-iingat, sa paggabay ng Panginoon. Ngayon, sa pagdako po namin sa iyong pong salita, dalangin ko po ng banal na Espiritu ay malayang pumilo
Espiritu sa bawat isa po sa amin. Kung may mga pagkukulang po kami, naglilingad lang upang maunawaan ang iyong mga salita, dalangin ko po na patawarin po kami at ilusog ng banal na Espiritu po sa amin. Siya po ang mangusap sa bawat isa sa amin at maging kalakasan hamon po sa amin ang iyong mga salita. Wala pong ibang maitaas, wala pong ibang mapapurihan kundi ikaw at ang iyong mga pangyarihang pangalan. Sa iyo pong lahat na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Marila po tayong umukol po. So bago po yan, dahil yung mga nakaraan, we've been discussing Old Testament books about building a new for God, right? So naalala po ninyo yung last message po natin before was from Haggai chapter 1, kung saan they were building the second temple or the temple second time around. So ngayon naman po ay 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 15. So bago po dahil it was written by Paul, so hindi na po prophets yung nagsulat, but the apostle Paul himself, and he is talking about and talking with the Corinthian church members. So yung Corinthian church po, as we know, or the city of Corinth, was one of the wealthiest and most influential cities in the Roman Empire. It was known for commerce and trade, cultural diversity. However, it's also known for its moral corruption and religious confusion. So ito pong lugar ng Corinto ay isang strategic na lugar, isang magandang lugar. Parang itong lugar natin, di ba? Lugar po ng komersyo. It's a commercial trade wherein people are coming to do trade, business, etc. Marami pong mga members ng Corinthian Church are wealthy and influential dahil nga po dinadaanan nito ng trade and business and commerce. However, sila rin po ay isang lugar kung saan they are morally corrupt and religiously divided and confused. Maybe because of the diversity of people living here, kaya po malaki yung contrast ng pagiging mayaman. So it doesn't mean, mga kapatid, na kapag marami tayong resources, ay okay na lahat. Hindi porket kaya natin i-provide yung lahat ng ating mga pangailangan, kaya natin solusyonan lahat ng ating problema, ay okay na po lahat. Just like what happened to Corinthian church. It is a wealthy, influential, powerful church, but yet they are morally corrupted and religiously divided church. Kung maalala mo ninyo, there are instances wherein nagkaroon ng division among the members, hindi among the leaders, kung saan namimili na sila kung kanino sila kakampi. Ako kay Paul, ako kay Apollos, di ba? So, ganun po yung nangyayari. They are religiously divided church. But in this scenario, in this chapter, Paul wanted to emphasize one thing. So, one history of the Corinthian church po is, it was founded by Paul in Acts chapter 18. So, may nalawang mo magbasa during his, I think, second missionary journey. So, nung simula ay malago po yan. It was growing in numbers and membership. And of course, they have some wealthy and popular members. But after Paul left, nung umalis na po si Paul, division arose. Kaya yung sinulatan nitong Corinthians, kasi nabalitaan na that there have been divisions among them, where some other members are following Paul, some wanted to follow Apollos, and some even follow Peter. So yung mga purists sa Jewish culture, ang gusto naman nilang sundan si Peter na. Kasi si Peter ay parang advocate siya ng Jewish culture. Samantalang si Paul ay parang advocate siya ng Gentile culture. So, di ba maalala niya yung mga sulat ni Paul sa kanya nagsimula yung mga terms na we are already in equal footing with Jews. Di ba? Yung mga Gentiles ay pantay na yung kanilang pagtingin sa kanila ng Panginoon. So, there has been division because of those
things. Some wanted Apollos kasi si Apollos ay magaling magdilig. Magaling siya mag-follow up. Magaling siya mag-exhort ng mga members. Kapag na-save na yung members, naging member na siya ng church, si Apollo nagpo-continue in discipleship. Si Apollos nagpo-continue in teaching the word, the basic principles, the fundamental teachings of Christian religion sa mga members. Kaya maraming gusto naman kay Apollo. So, but Paul corrected these people kasi hindi ganon dapat nag-work ang church. Hindi dapat namimili ang church na kung sino yung gusto nila sundan. Because he wanted to emphasize some reminders in these verses. He wanted to let the people know that the church belongs to God. The ministry belongs to God. And the building belongs to God. Wala pong pagmamayari si Paul, walang pagmamayari si Apollos, walang pagmamayari si Peter sa gawain ng Panginoon. All of these things belong to God. Lahat ng bagay ay sa Panginoon. So Paul used the imagery of a building project to teach us in the Corinthians some important lessons. He explained that believers are laborers together with the Lord. Tayo ay kamanggagawa ng Panginoon. And the church is God's building. Sabi niya, we are the building. We are the building of God. Every worker has a role. Every believer has a responsibility. And every work will one day be evaluated by God. So, babasahin niyo yung mga susunod na verses, di ba? Meron doong if anyone lay foundation of silver and gold, in precious stones, in wood, in hay, in stubbles, they will be tested by fire. Therefore, they will be evaluated by God one day. And yung mga foundations po na binabanggit, or those things that we are laying in the ministry of God, are the things that we're doing for the Lord. Yung paglilingkod natin, maawit ka, is it a silver, is it a gold, is it a precious stone in the Lord, o baka stubbles, o baka wood, hay, or stubble lang yan sa harapan ng Panginoon. One day it will be true. As we embark on our new journey of faith, and as we transfer to our new temporary building, these truths are specifically relevant, and especially relevant to us. We are reminded that our greatest task is not just constructing the building or the physical structure, but building God's Word, God's Word. Kundi itayo natin yung gawain ng Panginoon ayon sa Kanyang kapatawaran. Unang bagay po that I want to understand, or ang ating pong title for this is Provision to Victory. Maaaring sabihin nyo, KJ, hindi naman namin yung vision niya. Yung vision namin magpatuloy dito sa lugar na to. But no, this vision is the vision of God. These things that we are encountering right now are God's purposes, are God's will. So this vision will one day come into victory. Paano natin magagawang matagumpay itong vision ng pagpapasimulan natin bilang Saving Grace Baptist Church of Moraña? Number one, we must start on the right foundation. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Mga kapatid, hindi ko na kailangan i-explain yan. Our foundation should be the Lord Jesus Christ Himself. The reason why we're building Saving Grace Baptist Church should be the Lord Jesus Christ. The reason why we are moving in our place should be because of the Lord Jesus Christ and His ministry. Hindi po dahil gusto lang natin. Hindi lang gusto natin ipasikat na we have this, we have that. But because our foundation, the foundation of this work, is the Lord Jesus Christ Himself. The word foundation came from the Greek word temelios, which means the base upon which a structure rests.
yung basehan o yung isang lugar kung saan nakatumpong ang lahat ng bagay na itinayo. So yan po yung picture ng Temelios or ng foundation kung pupunta po tayo sa Old Testament. So parang siyang isang malaking brick ng bato na kung saan yan yung unang-unang itinatayo bago patayuan yung isang building. Because without foundation, hindi naman pwede matayo yung bubong, hindi naman pwede magkaroon ng haligi kung wala po yung pundasyon. So, dito po sa atin, iba kasi yung style po ng ating architecture. So, ang foundation natin hindi siya masyadong kita. Pero, kung titignan niyo po kung paano po binibuild yung mga pundasyon po natin, binubuhusan din po yan sa ilalim. And that is what foundation is. Pundasyon. Iyon po yung bagay na kung saan nakasalig yung lahat ng bagay na itatayo. So bago masimulan lahat ng gagawin, iyon muna yung sinisimulan. And sa government, meron pa pong tinetest dyan bago po magpatayo ng isang building. So, sa bahay, hindi masyado hindi siya tinetest. Pero sa government, merong soil testing po na ginagawa kung saan bine-verify kung yung bang pagtatayuan ng pundasyon ay maayos or matibay. Baka mamaya mali siya, baka mamaya malambot siya, lumulubog siya, etc. A strong and good foundation is equal to structurally sound building. Kasi kapag hindi po maayos ang pundasyon ng isang building, there's a great chance and a great possibility na gumugulo, mag-collapse. Kahit gaano pa kaganda yung mga material po na ginamit dyan, kahit gaano pa kaganda at kamahal yung ginamit na materials, if the foundation is not strong and good enough, it's not structurally sound. Paul reminds us that programs in the church are not the foundation. Gawain, yung programa, paano tumakbo yung gawain, hindi yun ang pundasyon. Leaders are not the foundation. Hindi si pastor, hindi ang council, hindi si chief deacon, hindi kami mga deacons ang foundation. Buildings are not even the foundation. Hindi sa kung gaano maganda, kalaki yung building, saan nakalagay yan, saan nakaposisyon yan. Remember yung introduction natin, nakaposisyon sila sa very strategic na lugar. Maraming business, maraming commerce, but they are morally corrupted. Hindi po sa lokasyon, hindi sa building ang foundation. Our foundation is none other than the Lord Jesus Christ. Before we build the walls, the roofs, the rooms, we must ensure that Christ remains the center of our church. Bago natin buuin mga plano natin na gawin, kailangan siyasatin natin ang ating mga sarili. Sabihin natin that Christ is still the center and the foundation of this church. Merong isang magandang example dyan in Matthew chapter 7, 24-25. Naalala mo nyo? Matthew chapter 7, 24-25. It is a story of a wise man who built upon a rock. And storms came, but the house stands because the foundation is right. Yung isa na nagtayo sa buhanginan, dumaan ng bagyo, inagos, natumba, nag-collapse, nasira yung kanyang itinayo. Because the foundation is not right. Therefore, we should start with the right foundation. Other example, if you would know, this picture please, yung Leaning Tower of Pisa, nakita niyo na po ito? The Leaning Tower of Pisa was started to lean during construction because it was on top of a soft, unstable ground with an adequate foundation for soil condition. So, nung tinatayo pala itong Leaning Tower of Pisa, na-test na yung kanyang
yung kanyang lupa ay hindi talaga siya good for constructing a building. But then they still did it. They still did the Leaning Tower of Pisa. At alam niyo po yung nangyari over centuries, yung mga engineers, yung mga architects, and yung mga structural engineers had to undertake extensive stabilization efforts to keep it from collapsing. Imagine, taon, century pong lumilipas, milyon-milyong dolyar ang binubuhos para lang patatagin yung Leaning Tower of Pisa. Kung pwede naman sila pumili ng mas magandang lugar na pagtatayuan para hindi na siya tumumba, yung nag-aaksayahin pa siya ng pera. Well, good thing kasi ngayon tourist attraction siya. Pero paano kung hindi? Diba? The point is, alam na nila na hindi tama yung pundasyon, pinagtayuan pa nila. So ngayon pinagagastusan siya ng maraming pera. Starting with the wrong foundation will waste our efforts, will waste our resources, will waste the ministry, the time that we have for the ministry of God. Mga kapatid, foundation matters. A church may have a beautiful building. Maaaring maganda katulad ng Leaning Tower of Pisa, napakaganda, intricate ng design. We have active ministries and growing attendance. But if Christ is not the foundation, sooner or later, the weakness will show. Lalabas yung kahinaan. Tulad ng Leaning Tower of Pisa, na unti-unti siya lumulubog. We should start with the right foundation. And this right foundation is none other than the Lord Jesus Christ. As we build anew for the Lord, as we envision things for the Lord, unahin natin na dapat ilagay sa puso. Lahat ng ito para kay Kristo. Lahat ng ito dapat para kay Kristo. Hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko, hindi para kung kanino man, hindi para kung ano man. The right foundation should be the Lord. Let us start with the right foundation. Number 2, we should go forward with God. Go forward with God. In 1 Corinthians chapter 3, verse 9, ang sabi po dyan, for we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Kung papansin niyo, sabi niyo, we are laborers together with God. Kikilos tayo dapat dahil tayo ay kamang-gagawa na kasama ng Diyos. Lagi ko lang po itong sinasabi, hindi po tayo dinala dito sa church para maging palamuti. We are here to go. We are here to move forward for the ministry and for the advancement of the gospel. Notice that Paul did not say that we work for God alone. He says that we are laborers together with God. Hindi lang tayo utusan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos na gumagawa, kasama natin sa ministeryo ito. It means that God chose to involve us, isama tayo sa Kanyang ministeryo. He allowed us to join Him in His work and not just work for Him. So as we go forward with God, huwag din natin iwan yung Diyos. Because this work is not just for God, this work is the work with God. We cannot move forward if we will not take the leap of faith. If we will not go on to the first step. So mapapansin din ninyo yung Matthew chapter 28 verses 19 to 20. The Great Commission is telling us to go. Sabi ng Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations. Baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The thing that we must do is go.
not just to own. Maraming Kristyano gusto upo lang eh. Upo na lang kami. Go, kayo na lang. We should go forward because we are laborers together with God. We might have new ministries, opportunities, and challenges and sacrifices, but we still have to go. Faith requires movement. Yung tunay po na pananampalataya na require na gumawa ka afterwards. So mapapansin niyo yung Hebrews chapter 11, by faith Abraham did, by faith Moses did, by faith Sarah did, every one of them because of faith moved. Wala pong Kristiyano na magsasabing, I have faith, pero stagnant siya. A true person who has a faith starts to move in God's direction. Alam niyo po yung Apollo 11 mission noong 1969. Bago po yan pasimulan, libo-libong engineers, scientists, technicians, tsaka astronauts, yung nagbi-meeting, nagplano. Libo-libo yun ha. Tayo nga, ilan lang kami sa council, 15 lang kami, 100 lang tayong members dito. Sila libo-libo na nagpaplano. Pero alam niyo, walang kwenta yung libo-libo na yun kung hindi nila papasimulan yung spacecraft na gagamitin for Apollo 11 mission. Hindi magkakaroon ng makasaysayang paglalakbay sa buwan ang tao kung nanatiling nakaupo yung libo-libong engineers, libo-libong astronauts, technicians, aircraft mechanics, pero hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin. They have to do something. They move from planning to actioning. That's what go means. Kailangan natin kumilos. It became possible because men were willing to go beyond discussions and step into the actual mission. Hindi po magiging makatuparan ang isang bagay kung pag-uusapan lang yung pag-uusapan pero hindi yan na-action. We have to go forward with God. Sabi ng verse, we are laborers together with God. Manggagawa. Hindi po sinabi, we are planners together with God. We are decision makers together with God. We are laborers. Kikilos, papagod, magpapawis. Sabi nga natin, ay mga young people, kita-kita nyo, sugat na dito, nagasgasan na kung saan. But they are doing their part in the ministry, right? We have to go forward. We cannot wait for perfect conditions. God will guide us with a moving faith. Pag yung po itong sinasabi, hindi natin pwedeng sabihin, saka na kami lilipat pag meron na kami 3 million. Saka na kami magpapatuloy sa gawain kapag buo na yung church, meron ng kandado, may pintura, may aircon na, bla bla bla. Simulan na natin ngayon. Let's start working with what conditions God has given us. Sabi ko nga, sa introduction natin kanina, itong Corinthian church, they might have all the resources, mayaman sila. But if they will not use it rightly for God, masasayang yung yaman. Masasayang yung meron tayo. So we should not wait for the perfect conditions. Let us make this condition perfect to start working and going forward for the Lord. Second thing that we have to do, go forward with God. Kasama natin ang Diyos sa gawain ko. And number 3, we should be a part of the building. Maging parte tayo ng itinatayo natin. 1 Corinthians chapter 3, verse 9, ye are God's building. Sabi po na, we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. So hindi lang po pinanggit dito na manggagawa tayo. Tayo mismo yung ginagawa natin. Tayo mismo
yung binubuo natin. It is the church itself that we are building for the Lord. Therefore, we must be part of the building. Maging parte tayo nitong gawain na ito. Sabi nga ni Tito Ronald kanina sa kung sa pag-aawit lang, hirap na tayo mag-cooperate. How much more in the biggest things for the Lord? Ano na kapag mag-titrip tayo sa araw? Kapag magbutuhan tayo na magbibigay, kung sa simpleng pag-awit, nakaupo, komportable, naka-electric fan, etc. Hindi na tayo makapag-cooperate. Being part means doing your part as well. Tayo po inilagay dito sa church for a specific purpose. Wala po dito inilagay ang Diyos para umubuga. Wala inilagay ang Diyos dito para maging critic lang ng church. Hindi po naghahanap ang Diyos ng judge para sa church. When we worship the Lord, when we present something for the Lord, hindi kailangan ng Lord ng judge. Ang kailangan niya, performers, kailangan niya people who will perform their job, their duty for the Lord. Every believer has a place in God's building project. Not everyone lays the foundation. Hindi lahat nagtalatag ng pundasyon. Not everyone teaches. Hindi lahat magtuturo. Not everyone leads. Hindi lahat mangunguna. But everyone contributes. Everyone, hindi ko word dito ko na cooperates. Lahat tayo dapat may parte. Be a part of the building. The building grows because every part participates. The small actions, when gathered together, becomes a great and big action. Let's play our role in the furtherance of God's word. Alala niyo 1 Corinthians chapter 12-27. Pero bago po yan, I have one illustration po. Parang sa basketball niya. No? Yung best player, hindi niya kayang manalo na mag-isa lang siya. Kahit gano'n niya magaling ha. Kahit siguro lumilipad na siya, kaya yan siguro yung mga lumilipad na basketball. Sa basketball. Michael Jordan, kahit siguro lumilipad siya doon sa court, kung mag-isa lang siyang lalaro, laban sa 5 o 10 ng kalaban, hindi yun mananalo. The best player cannot win, cannot be victorious in the game alone. He needs companions. Kailangan niya na kasama. This is what success compromises in a basketball team. Merong best player, merong mga starters, may defenders, may coaches, may trainers, at meron din bench players. O, hindi, meron mga bench. Yung bench, nakaupo lang yun ha. Sabi mo kanila, bawal umupo lang. Excuse me, ang bench players ko nag-aabot ng tubig. Ang bench players, siya yung tumatakbo pag meron kailangan medical kit, bla bla bla. May ginagawa siya. Hindi porket tinawag siyang bangko, nakaupo siya. May gagawin po siya. The success of a team is comprised of different roles. Kapag ginampanan nila lahat ng roles nila, there's a big possibility that they will win the game. Ganun din po sa church. Sabi ng 1 Corinthians 12-27, 12-27, naglagay ang Diyos ng mga kamay, ng paa, ng bibig, ng mata sa church. And the purpose of that is because we should be praying, serving, encouraging, giving, inviting, and helping other people for the church. Hindi po pwede lahat ng trabaho na yan ipapagawa nilang sa pastor. Hindi po pwede lahat ng trabaho na yan ipapagawa nilang sa pinakamasipag na miyembro. It should be done by all the membership of the church. Everyone should be praying. Everyone should be serving. Everyone should be encouraging. Diba? Nakaka-bless last week. When someone approached, na matagal na hindi nakita, nandiyan yung mga demons, they have that person, iyakap nila, it's a form of encouragement. Everyone should be doing that. Giving. Lahat tayo dapat nagbibigay sa gawain ng Panginoon, even inviting and helping. Simpleng bagay.
I-invite ka, isama mo yung kapatid mo, isama mo yung kasama mo sa bahay. Tumulong ka sa pagbubuhat ng bangko, tumulong ka sa pag-serve ng pagkain when we have activities. Those are more works and roads that we must do in the church. And that is where vision becomes victory. That is what success means. Lahat tayo gumagawa ng ating gawain. We must do our part and be a part of the ministry of God. And last but not the least, we must continue with eternal purpose. Magpatuloy po tayo ng merong eternal na pagtingin o layunin para sa gawain. Hindi yung temporal na. Ay, para sa amin lang yan. Ikita kami dyan, bla bla bla. Those are all temporals. Temporary. We must continue with eternal purpose. Why? Kasi 1 Corinthians 3:13 says, every man's work shall be manifest. Lahat ng ginawa natin, mamamanifest sa harapan natin. Sabi ko nga po kanina, either gold, silver, stones, or precious stones yung ginawa natin, stubbles, wood, hay yung ginawa natin, magmamanifest po yan. And may warning sa atin in verse 15 na baka mag-suffer tayo ng loss kapag pinadaan yung ginawa natin. Sayang naman, nag-start ka na with good foundation, nag-impart ka na ng ministry, nag-go forward ka na sa Lord, kaso yung ginawa mong foundation, kahoy pala, yung nagpapatuloy ka, hindi pala totoo yung paglilingkod mo, nung gumagawa ka ng parte mo, hindi pala taos sa puso mo, pagdating sa huli, wala rin. So we must focus ourselves on eternal purpose. Lahat ng bagay na ginagawa natin para sa walang hanggan. 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi ni Paul, I have fought a good fight, I have finished the race. Si Paul ay hindi lamang nagsimula. He finished the race. And finishing the race means you continue doing, you continue working for the glory of the Lord. Paul teaches that one day God will evaluate our work. The issue was not how big the building was, how impressive the ministry looked. It is about, was it done faithfully? And was it done for Christ's glory? Hindi yung laki, hindi yung ganda. Kung hindi yung pagiging faithful natin. One day, God's fire will evaluate and will reveal the quality of work that we have done for Him. Maaaring yung simula ay mahirap at mabigat. Maaaring may delay, sabi ko nga last time, maaaring may discouragement, maaaring may financial problems, pressures, oppositions, yet God wants us to continue. Gusto ng Diyos magpatuloy, regardless of those distractions. Alam niyo po, one example is yung Chinese bamboo. Yung Chinese bamboo ay nagsisimulang lumaki. Sa loob ng 3 years, nananatili siyang ganyan, parang damo, maliit. 3 taon po siyang ganon. You know why? Kasi pinapatatag niya yung ilalim. Yung ilalim niya, makapal. Pero yung sprout niya, 3 taon hindi yun lumalaki. It spends 3 years developing its roots underground, appearing to have a little growth. Pero after yung 3 years, bigla siyang tutubo ng mabilis. After a week, after 2 weeks, after 3 weeks, malaking bamboo na siya. It suddenly grows rapidly. Kasi, yung maliit na yun, hindi siya nag-stop. He continued growing and developing yung importante dapat niya i-develop. Yung ugat. Maaaring ganun po yung ginagawa natin. Maaaring sa pagpapasimula natin, hindi natin masyado nakikita yung ministry.
parang ganito lang, bakit ganito ang liit ng ministry nyo, ganyan lang yung lugar nyo, bla bla bla. Maaaring hindi po yun nakikita ng tao at maaaring hindi natin nakikita yun. But as we cultivate yung mga importanteng bagay, yung mga eternal things for the Lord, like teaching the Word of God, preaching the Word of God, sharing the gospel to other people, kapag yun pinagpapatuloy natin, those are the roots, those are the foundations na tutubo ng matibay. And one day, makikita natin that the ministry is growing rapidly, katulad ng Chinese Town. Maaring sa start natin in the first 3 years, nababawasan tayo, nalalagasan tayo, lumiliit tayo, nagmumukha tayong mahina. But as we continue for eternal purpose, kung i-continue natin yung mga eternal things, maybe after 3 years, we will see the work of God rapidly grows. Tandaan niyo po, walang bagay na nagsisimula ng malaki. It starts with small things. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Kung meron tayong pananampalataya na kasi kailangan ng mustasa, we can move mountains. So let's start with small things, but we should continue with eternal purpose. So for our conclusion, again, as GBC, let's remember, start on the right foundation, and that is Jesus. Go forward by faith and obedience. Be part of the ministry and the work of God that He has entrusted us, and continue faithfully until the task is complete. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Sabi ng Nehemiah chapter 2 verse 18, let us rise up and build. Let us, kasama po tayo lahat. Rise up, go, and build with the right foundation, and continue the ministry of the Lord with eternal purpose. Purihin po ang gabi. Ako na ang iyong pagi ko po stage. Amen. Salamat po sa message, ano? Ngayon po tayo lahat, mga kapatid, para ano po kayo naging malinaw po sa ating yung message sa iyong gabi. From vision to victory. Tama, ano? Kasi sinabi ng Bible, there is no vision the people bears. So napakalaga po na meron tayong mission po. At napakalaga po ng mga points na binigay sa atin. Yung tayo ay parang simula ang tamang foundation. Ang foundation naman natin ay Jesus Christ. Kaya tayo naniwala na itong ating pagsisimula at panibagong gawain ay nagsasaksi. Kasi nasa right foundation po tayo. Ngayon na namin kabila ng Ama, kami po ay magpapasalamat po ngayong gabi sa inyong salita, sa inyong mensahe na ibigay sa amin, Panginoon. Salamat din sa amin ng mga ginamit, Panginoon. Ang tawag natin ng Diyos na patuloy na iglesia na ito ay patuloy ng iglesia. Dalangin po namin ng Diyos na patuloy ng bigyan ng lakas at patuloy na pagkaloob ko sa akin, Panginoon, wow, nasain ang aming mga puso. Nasain namin ang ilang Diyos na magpatuloy para sa ito. Ang gawain na ito na sa itinatayo, hindi po gawain na para sa ito, gawain ito po yung aming purpose po. So, ang layunin na may tayo ng gawain. Hindi po, Panginoon, nawa, sama-sama ang bawat isa at sama-sama kami kitilo, sama-sama kami magbabalikan ang yung gawain. Dahil hindi namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng lahat ng ayong mga Panginoon. Lahat ng kalakasan, ng espiritual kalakasan, hiningi namin lahat ng ito sa inyo. I-bless ko po ang mga kapatid, ang aming leader, ang aming pastor, at ang bawat pamuluan. Salamat po marami, samahan kami sa aming prayer time, at i-bless ko po lahat ng aming kahiling ng inyo. Kung dalangin, pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Dahil po ay sama. Dahil po kayo may mga karamdaman. Si Nanay Karina.
Ayan, salamat po. At ingat lahat sa